Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa ating Managed Life Radio, sa lahat po ng ating mga estudyante sa The Late Start Investor Class, maging sa klase natin sa Think and Grow Rich Class, at sa lahat po ng sumusubaybay ng ating programa sa Managed Life Radio. Nais ko po kayong batiin ng magandang araw at masayang pagkakapi sa umagang ito. Sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin ang ilang principles na sa palagay ko po ay napakahalaga na aralin ng isang estudyante na gustong umangat ang kanilang buhay. Ito po, sabi po ni Jim Rohn na to solve any problem, there are three questions that you should ask. Una is, what could I do? What could I read? At ang pangatlo is, what could I ask? Now, itong mga tanong po na ito, kung titingnan natin, ay simple lang po. But eventually, it can leads us to greatness, no? Unang tanong po ay sinabing is, what can I do? Kung haharap tayo ng maraming problema, madalas po talagang itatanong na ito. Kasi ang pagkakaalam ko po, kung tayo po ay mag-iisip lang talaga, meron talaga tayong magagawa. Ngayon, ang tanong is, anong magagawa mo sa isang sitwasyon? Kasi unless a person works or do an action, nothing will happen to his problem, no? Kahit anong kaiisip natin, hindi po mariresolba yan ng atin lang pag-iisip, no? Hindi po yan pwedeng ma-resolve o masusolve ang isang problema sa sarili nating kaisipan. Kailangan alam nating magtanong, no? Yun nga, may tatlong tanong ibinigay si Jim Rohn dito na sa palagay ko po ay kailangan ding nating malaman. Unang tanong is, what could I do? Ano ang pwede kong magawa? Kung ang isang problema ay kailangang bigyan ng isang solusyon. Now, to your own capacity, how can you resolve certain problems? So for example, simple lang po, no? Paano ako makakaahon mula sa utang? That is what we call the problem, no? Utang, makakaahon sa utang. The question is, what could you do? Now, start to think, ano bang kaya mong gawin? Probably, kaya mo bang mag-save? Yes, o kaya natin pala, o di gawin natin. Pangalawa, kaya ba natin kausapin yung inutangan natin at ipaalam yung kondisyon natin na meron tayo? Then go ahead. O di kaya ba nating i-increase ang ating income within the period of, pagpalagay natin, 30 days? Yes, you can do it if you know how. No? Ang kailangan lang naman kasi ay system. Kung hindi mo alam ang sistema kung paano kumita ng pera ng mas malaki sa mas mabilis na paraan, then, anong mangyayari? Hindi mo talaga malalaman o hindi mo talaga ma-acquire yung desired result na gusto natin. No? Say for example, ihilera mo ba lahat ng diamond dyan at sabihin sa'yo, may isang diamond dyan, out of 100, there is only one diamond. The question is, paano mo hahanapin yung tamang diamond? You are only given 1 minute to do it. Ngayon, maraming mga tao fail talaga niya na kunin. Bakit? Hindi nila alam ang system. No? Kasi ganito, nung hinanap nila yung diamond, talagang inisa-isa nila. Umabot na lang yung 1 minute, naubos na. Pero pinakita sa kanila kung paano kumuha ng diamond in 1 minute. Nilagay lahat sa lapag, sa loob ng 59 seconds o 50 seconds, nilagay sa lapag lahat sa plane, no? Tapos tumingin yung isa sa ilalim at tiningin yung differences for 10 seconds. Yun, nakita niya. Na-spot niya yung isa na different. Ngayon, hindi alam to ng marami eh. So, anong nangyari? Nahihirapan sila makita. Ganon din po, ang utang po ay kayang i-resolve pa. Ang problema ay kayang i-resolve pa. Ang problema, hindi natin alam ang system kung paano ito. Pwedeng palakihin ang pera in a period of time. Pero ang tanong, ano ba ang system na ginagamit? Ito po, sa internet marketing, meron pong system dyan, no? Pwede kang kumita sa pera sa internet system. Another is sa stock market. Pwede po tayong kumita na mabilisan sa stock market kung alam lang natin ang system. Pangatlo po, sa real estate, no? Mga bahay at lupa, pwede po tayong kumita niyan kung alam lang natin ang system. Bakit ang iba yumayaman doon? Kasi alam nila ang system. Unfortunately, tayo, hindi natin alam ang system. Kaya po, kailangan natin tanungin, ano ba ang pwede kong magawa ko? Then, next question is, what could I read? Ano ba ang pwede kong basahin?
Hindi po sapat na mag-isip tayo anong pwede natin gawin, magbasa po tayo. Hindi po sapat yung mag-aantay na lang tayo ng solusyon from above, no? Because if there is a problem, probably there is a book written about it, no? Kung may isang problema, alam ko may libro talagang isinulat patungkol dyan, no? Marami na po, no? Marami na pong sinulat na libro. Halimbawa, tulad ng binanggit natin ngayon lang, utang, no? Meron pong mga libro na nagsasabi kung paano makaahon sa utang. Ang dami po, no? Hindi lang siguro 100 na libro ang isinulat patungkol dyan. Mag-search kayo sa Google at sa YouTube, meron po yan. Kaya po ang taong nag-aaral at nagbabasa ay sa palagay ko po ay mas nakalalamang sa mga taong hindi nagbabasa. Bakit po? Kasi mas natutunan nila ang mga bagay-bagay na hindi nila natutunan sa eskwelahan o maging sa college pa o kahit pa sa isang institution o sa isang graduate studies, hindi nila ito natutunan ng mga bagay na ito. Doon lang nila nakita, doon sa tinatawag na self-education, hindi sa tinatawag natin na traditional education o sa formal education. From K to 12 or college or graduate studies, hindi nila ito nakikita doon. Pangatlo pong tanong, kung halimbawa umabot tayo sa problema, who could I ask? Sino ang pwede kong lapitan? Sino ang pwede kong tanungin? Sino ang pwede kong i-inquire, no? Yun po ang tatlong tanong na dapat nating tandaan. What could I do? Pangalawa po, what could I read? And who could I ask? Sino ba ang pwede kong lapitan, tanungin, kung paano ba i-resolve ang mga bagay nito? Marami pong mga counselor dyan, maraming mga mayayamang tao na pwede mong tanungin kung paano palaguin ang pera, kung paano i-resolve ang utang, no? Maghanap tayo, mayroong mga tao talaga na pwedeng lapitan natin. Hindi para utangan uli, para bayaran yung isang utang kasi nangutang ka kay Pedro, ibayad para kay Juan. Hindi po yun. Ang tanong po nito, who could I ask means, sino ba ang pwede kong lapitan nang sa ganun, pwede makatulong sa akin? Hindi para dagdagan yung problema ko, kundi para mabawasan ang problema ko. Now, bilang isang entrepreneur, dapat nating tandaan na ang tanong na ito ay ganun din po, no, sa negosyo. Ano ba ang pwede kong gawin? Halimbawa, napansin mo na bumagsak ng 50% yung sales mo. Ano ba ang pwede mong magawa? Ano ba ang pwede mong basahin? At ano ba o sino ba ang pwede mong lapitan upang tanungin? O halimbawa, patungkol naman sa pag-uusapan natin patungkol sa real estate, no? Halimbawa, napansin mo na yung binibenta mong bahay talagang ang tagal na binta. Then, what would you do, no? What could you read? Ano bang pwede mong basahin? At pangatlo is, who could you ask? Now, itong mga simple lang po yan eh. Halimbawa, kung mag-iisip lang talaga ang tao, everything will be changing, no? Kasi minsan hindi na tayo nag-iisip eh. Umaasa na lang tayo sa suggestion ng ibang tao. No, sabi ni Kuan, no? Tama yan. Sa pangatlong tanong po yan, who could I ask? Pero ang tanong, what about your thinking, yung pag-iisip natin ngayon? Ginagamit ba natin yung thinking faculty natin para mag-isip kung ano ang pwede nating gawin? Kasi kahit magtanong pa tayo sa iba, kung ang sinasuggest ng iba ay hindi naman po natin ginagawa, hindi po yan magkiklik. Kaya po, ang tanong uli is, ano ba ang pwede nating magawa? Ibig sabihin, yung kayang gawin, no? Kasi ang alam ko po, pwede pong gawin ang isang bagay basta may determinasyon tayo. At naniniwala na kaya nating gawin. Kasi lahat ng bagay naman ay napag-aaralan. Lahat ng bagay ay pwedeng aralin. Ang kuan lang po doon is kung gaano ka ka-desperate upang malaman ang mga bagay na ito. 'Di ba? Kung titingnan niyo po, yung mga taong yumayaman, madalas umaabot doon sa point na talagang desperate sila. Bakit? During that time, wala na silang ibang option but to excel in life. Kaya po, itong tanong uulitin ko, tatlong tanong. Kung meron tayong kinakaharap na problema, what could I do? What could I read? And who could I ask? Ito po si OG Solitario, challenging you, don't just survive, but also thrive. Rich for managed life. Hanggang sa muli po, paalam at God bless po.